Sino nga ba si Sir Bobby bago maging top earner ng Hisop? Ang lahat ay nagsimula sa amon sa isang sarili. There ka nga. Naalala ko nung umalis ako ng probinsya namin, alam niyo na, galing sa isang napakahirap na pamilya. Hinamon ko yung sarili ko, sabi ko, pag umalis ako dito sa probinsya, hindi ako babalik, no? Doon sa lugar na pinanggalingan ko hanggat walang nangyayari sa buhay ko. Kaya nga, for almost 23 years, hindi ako nakauwi. 23 years? 23 years. At yung lugar namin ay 2 oras lang yan doon from Manila. But for almost 23 years, hindi ako na umuwi kasi yung hamon ko sa sarili ko ay hindi pa dumarating. Wala pang nagbabago. And ang naalala ko, nung dumating ako ng Metro Manila noong 1999, ang una kong trabaho ay gasoline boy. Oo. That was 150 a day pa noon. Then, nag-security guard ako, nag-driver ng pampasada. 4 years. Then, bumalik ako sa pagiging security ulit. Kasi that time, naging okay na yung sweldo. Ika nga, makakabuhay na ng pamilya. No? That was 2008. Nag-security ako. Tumagal ako ng 8 years. Naging assistant commander na ako ng security. Hanggang 2013, I think, naging commander na ako. Kumbaga, na-reach ko na yung pinakamataas na position na bilang isang security guard. Nagkakaroon ako ng idea doon sa mga network na nila. Pinag-aaralan ko na yung ano bang ibig sabihin nung sabi nila ay law of leverage. Hindi naging ganun kadali yung pagne-network. 2016, 17, nag-online selling pa rin noon hanggang sa parang kinakapa pa natin kung paano nga ba yung negosyo pagdating sa pag-online selling. Nung nag-start kami ni Chairman dun sa Hisop, yung product na hindi namin inaakalang puputok sa online, yung puputok eh. Kung maalala nyo yung, alam kong Hisop Mineral Drops, hindi namin expected na puputok. So, ako naniniwala naman ako na yung oras mo ay darating. Huwag ka lang sumuko. That's where, in 2 years time, no? Doon ko kinito yung first 10 million ko. Wow! Ang tindi nung challenge na ginawa mo na parang 23 years talagang hindi ka umuwi kasi gusto mo may mapatunayan. Yes. Which is part of our life na kailangan ma-challenge natin yung sarili natin. Kasi pag umuwi ka doon, mako-comfort zone ka na naman. Of Tama course. ba, sir? Tama. Makakalimutan na naman natin yung pangarap natin sa buhay actually. Kaya nga yun nag-start lang, yung hamon. Hindi ko alam sa iba kung paano nag-work, pero sa aking sarili, nag-work talaga. Pero ang maganda sa'yo, kumbaga, doon papasok yung there is a right timing. Of course, naniniwala ako dyan. Kasi kung hindi ako nagantay ng more than almost 20 years ako naghintay tagal. Grabe, bago binigay sa akin yung pagkakataon na yan. Almost 20 years. Hindi ako sumuko. Yan lang pinaka-ano ka talaga. So yun yung sekreto. Huwag kang susuko. Huwag kang susuko sa pangarap mo. Huwag mong susukuan. Kasi sino ba nang mag-aakala, security guard, nagkaroon ng kotse? Di ba? Maraming mga testimonies sa pag-network na nagkaroon, actually, mas mababa pa nga yung mga iba. Kaya lang talagang iba-ibang panahon, iba-ibang pamamaraan. Basta ang sinasabi ko, pag ibinigay ng Panginoon sa iyo yung oras na dapat iumangat ka, aangat ka talaga. Huwag ka lang sumuko. Hanapin mo lang. Ganun lang naging posisyon ko sa buhay.